Amazing morning, everyone! I'm so excited to invite you all to join the I Am Worldwide 8th Anniversary Celebration, a milestone that celebrates 8 incredible years of success, growth, and empowerment. So mark your calendars and don't miss this grand event filled with fun, recognition, and unforgettable moments. My name is Alvin Richards, and I am Worldwide. Ako lang ba parang lumindol? Parang na-shatter yung stage. Team I Am Worldwide, palakpakan nyo naman ang nag-iisang Alden Richards! Hello, magandang gabi. It's an honor po to be here to say hello to everyone. Of course, happy 8th anniversary to our Worldwide family. Maraming salamat po for continuously. Hi Mama Ton, I miss you. Yes. Of course, our very own boy. Hello Alden fans! Ito na nga, panibagong sorpresa na naman ang ginawa ni Sir Alden, mga kasembreros. Kasi wala ito sa listahan natin, no, na a-attend Sir Alden, mga kasembreros, dito magsa-surprise siya sa kanyang ate yan mga kasembreros dito nga sa I Am Worldwide kagabi. Grabe, napaka-busy ng weekend ni Soiti. Naku, sasabi ko sa inyo, ang lagari niya, hindi isa kundi dalawang lagari, no? Kumbaga pag naglalagari ka na isa lang, ay hindi, no? Si Sir Alden, hindi ko pa doble-doble, mga kasembreros. So, kagabi ay sinurprise si ate niya yan. Pero bago yan ay nag-post pala ang I Am Worldwide, no, sa kanilang Facebook page, mga kasembreros. Sir Alden, na kung saan ay nag-invite pala siya, no, ng mga tao para nga sa 8th year, no, ng I Am Worldwide, mga kasembreros. So kagaya po ng inyong narinig, mga kasembreros. So ang damit niya dito ay parang dark green, or parang parang itim tapos pinaghalong green, mga hindi ko alam kung kung color blind, pero siya, pwedeng black lang pala, black. So may mga effects kasi, kung kaya nasabi ko na parang may green siya, mga kasembreros, pero hindi siya pure black something may brown, may navy blue, baka parang iba siya, iba yung kanyang mga kasembreros, iba yung kanyang kulay na combination. So kagabi ay hindi ko alam, ay mag-aati naman to mga to, pero yung mga tao, may naano ko doon isang video, si ate yung humahawak ng video talaga. Nagwawala na siya. Kasi nagwawala, Alden, parang yung hindi normal yung kanyang sigaw, mga kasembreros, na nung lumabas na si Sir Alden, mga kasembreros. So ito Sir Alden, naka-blue silang dalawa, parang ito yung color motif ng kanilang event kagabi. So tapos yung Mama Marian ay parang nakipagkulitan sa isang audience doon, and so on. So ika-8th anniversary ito ng I Am Worldwide. Grabe, no, ibang klase yung mga endorsements ni Sir Alden, mga kasembreros. Mas lalong dumadami, no? Mas lalong dadagdagan, mga kasembreros, ang kanyang endorsement. So kasi doon sa nauna nilang parang brown yata yung kanilang so marami sila dito, no? Andito yun si part din ng I Am Worldwide na endorser ay sina Piolo Pascual, tapos may isang doon, may isang Korean, tapos si Matteo Gudicelli yata parang part din, at saka si Ma'am Sara Geronimo. So parang part din sila ng I Am Worldwide, mga kasembreros, no, na na company. So yun po. So ang kulit lang na mag-ati na to, talagang binalaga at saka na sorpresa na ako, mga kasembreros, na may event. Kasi gabi na yung kagabi, no? Tapos nakita ko grabe naman si Sir Alden maglagari, no? Talagang walang pahinga. Parang hindi uso ang pahinga kay Sir Alden, kasi di ba umattend siya kay Will Ashley na concert, na sorpresa din tayo doon. Tapos ito na naman, no, kaya dito kay Ma'am Marian, talagang binulaga yung mga tao sa stage, mga kasembreros, na ng pagtawag na Alden Richards, mga kasembreros. Talagang grabe yung kanyang karisma sa mga tao. So yan, no, talagang nasorpresa ang lahat, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Ang cute nito kasi may isang fan na parang binidyohan niya si Sir Alden doon sa may pagbisita nga niya sa Expo, no, sa Manila Fame 2025 sa World Trade Center. Tapos parang chika-chika
Sabi niya, anong chika dyan, Paps? Parang chikahan time, no? Marites time, no? Sabi niya dito sa kanyang caption, mga kasembreros. So, sabi niya sa POV niya, you have the juiciest chika to your artista friend, no? Sabi nga, thank you, Best Alden. So, ito yung parang, hindi ko lang kung script, no? Pero ang damit niya talaga, no? Parang may mga halong green. Pansin ko lang, yung mga damit ni Sir Alden na sinusuot niya sa mga special events, kung hindi yung favorite color niya na blue, yung favorite color naman na parang may ano siya, may shade, no? Parang ganun, may silhouette, no? Parang silhouette mga kasembreros ng green, no? Kasi ito parang brown siya na may green and something dark. Para basta may combination siya ng green. Kasi alam natin ang favorite color ni attorney ay kulay green. Very good, children. Hindi, joke lang po mga kasas. Pero yun po siya, no? Talagang tao dito, nag-uusap ang kanilang ang kulay ng kanyang mga suot, mga kasembreros, at saka twinning ng Kath din, mga kasembreros. So hayaan na natin kasi low-key lang talaga. At busy pa si soon to be Mr. and Mrs. Fulkerson sa kanilang mga ganap sa buhay, ganon. And then ito, so sobrang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Si Ma'am Catherine, parang din-drawing niya ng charcoal or something like that, mga kasembreros, no? Catherine, fan art portrait, no? Using match pen and charcoal. So, yun nga, charcoal. Ang ganda ng kanya, no? Ang ganda ng kanyang ginawa dito, mga kasembreros. So, ano siya, parang realistic talaga siya, pero black and white, mga kasembreros. And then ito, so kaabang-abang na rin ito, no? Yung kay Ma'am Catherine at saka kay James Reid, although hindi tayo excited gaano, as in 100 or 200%, kasi nga gusto natin ay Kath din, pero for the sake of bagong teleserye ito ni Ma'am Catherine ay update lang ang ibibigay natin dito, no? So coming soon, no? Pero ang gagawin nila dito ulit, parang sa Netflix lang siya, mga kasembreros. So parang series siya sa Netflix kasi 'di ba yung sa ABS-CBN wala silang franchise. So ang gagawin nila dito parang sa Netflix na lang. So mas maganda, no? Parang ganoon mga kasi walang i-air sa ABS-CBN. Oo nga, no? Parang wala nang block time. Oo. Kasi kung gusto nilang makapag-air sa frequency nila, mga kasus, kailangan nila makipag-collaborate sa GMA. So baka yun ang kanilang gagawin sa susunod sa Kath din, mga kasembres, collaborate na ulit sila sa GMA, mga kasembres, para kung teleserye ang gagawin ng Kath din, which is nga sabi ni Sir Alden ay next year, no, yung kanyang teleserye. So abangan natin ito, no, hoping and praying talaga na Kath din, no, yung minention ni Sir Alden na teleserye na kanyang gagawin, mga kasembreros. Para naman, alam mo yung pambasag history na naman, pambasag na mga records sa kasaysayan ng television. So ganun, mga kasembreros. So abangan natin ito, no. Itong kay Ma'am Catherine, wala na akong Netflix na account, so tamang tamang update lang dito kung magsisimula na itong kanilang teleserye ni or series ni Sir James Reid, mga kasembreros. So mas maganda sa Netflix, no, kaysa sa TV. Pero kung sa Kath din, dapat lahat ng platforms meron, may sa TV, may sa Netflix, and so kasi Kath din lang sa kalam, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, yung isang Kathleen admin, no, ay nag-post kagabi ng picture ni Ma'am Catherine na sobrang ganda niya dito. If I'm not mistaken, part pa ito ng kanyang cream silk na ito na photo shoot, mga kasembreros, or TV commercial, no, something like that. It's either cream silk or Conzace, no. Kung hindi ako nagkakamali, ito parang naka-violet na, parang nag-aagaw yung violet at saka yung pink, mga kasembreros, or lavender. So parang ganun yung kanyang combination dito, mga kasembreros. And then ito, last item natin ito, mga kasembreros. Merong merong parang dito promo or parang pakulo itong Sting na kasi ito yung full na pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram account, mga kasembreros, no. Parang meron silang promo, tapos pwedeng manalo ng bagong motorcycle, no, or motor, mga kasembreros. So ang gagawin lang dito ay
mag-post lang no ng iyong energetic at saka hataw sa sayaw na video sa TikTok. Tapos gamitin mo yung Sting Lang Yan Challenge na hashtag mga kasembreros. So tapos ang cute Sir Alden dito mga kasembreros. So dapat todo hataw sa energy. Tapos pag-post ng video sa TikTok ay Sting Lang Yan Challenge. So ang promo na ito ay until October 31, 2025 mga kasembreros. So reminder niya dito ay dapat naka-public ang post niya sa TikTok, tapos para makita ng lahat mga kasembreros. So yun po siya. So kung gusto nyo, kung hataw energy kayo, ay pwede kayo mag-post no ng Sting Lang Yan Challenge. So malay nyo manalo kayo ng bagong motor mga kasembreros. So ito pala yun kasi cut yung kahapon putol yung tawag dito, putol yung video na shinare ko kahapon mga kasembreros. So parang yung nagbibigay lang siya ng pera or panukli sa jeep mga kasembreros yung aking nailagay doon. So pero ito po siya. Alright, sinasya sa ating countdown items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 20 na, no? Ang bilis ng panahon, 2025. Monday na ulit, no? Happy Monday sa mga nagtatrabaho, and sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Para po sa ating Word of God is sobrang the best at relevant po nito mga kasembreros ha. Ang title natin, Ang Batas ay Patas. 1 Timothy chapter 1 verses 8 to 11. But we know that the law is good if one uses it lawfully. Knowing this was Apostle Paul talking to Timothy, no? That the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. No, Apostle Paul speaking to his spiritual disciple na parang anak na rin na si Timothy mga kasembreros. Okay, ang batas ay patas. Ang batas ay mabuti, ang batas ay para sa mga naapi, ang batas ay para sa mga hindi matuwid mga customers, not righteous sabi dito. Pero ayon doon sa mga nabanggit, no, mga kidnappers, mga sinungaling, perjurers, mga nakikiapid, mga fornications and so on. So lahat ng yung mga pumapatay ng magulang, pumapatay ng basta no, anything that is against the law mga kasembreros. So masabi natin na patas ang batas. Ang batas itself ay patas naman talaga kasi nga ginawa siyang batas mga kasembreros for the lawlessness. Kung pag wala ng batas, pag may violence, pag hindi na umiiral ang katarungan, ang katwiran, ay doon papasok ang batas. However, dito papasok ang kung mali ang apply, pag mali ang pagsunod ay doon na po, no? Pag sinasabing bend the law at saka baliin ang batas ay doon na po tayo sinasabi natin na mali na po mga kasembreros at saka hindi na patas ang batas. Kumapa, ang batas ay para sa mahihirap, para sa madukha, para sa mga naapi, para sa mga biktima mga kasembreros ay kapag hindi na na-apply ng tama, kapag nababayaran na siya, no, kapag nalilinlang na at saka hindi na hindi na yun yung goal niya ba. Kumbaga kapag nasa gobyerno, kapag nasa batas mismo, yung mga nagpapatupad at saka yung taga-implement ba ng batas mga kasembreros, kasi ang paggawa ng batas, okay mga kasembreros, ang ginawang batas, okay. Pero ang pag-implement, yung nagde-drive ba, nag-control mga kasembreros at nag-implement ng batas, kapag mali na yung pag-apply nila, ay doon na, no, so hindi na siya nagiging patas at hindi na siya nagiging tama mga kasembreros, nagiging unfair na siya at hindi fair. So, pero tandaan natin na dito ko na realize talaga yung gobyerno kapag mali pala talaga yung pamamalakad, yung mali yung pag-implement ng batas, yung pag-implement ng mga rules and regulations and policies, ay malaki yung dagok, no, malaki yung epekto mga customers. Kasi dati, di ba, nung bata-bata pa tayo ay talagang iba yung hilig natin. So parang naging
concerned citizen na tayo, parang lahat gusto makilahok sa politika, sa pamamalakad ng gobyerno kasi may mali, no? Kasi maraming naapektuhan, especially mga biktima ng baha, biktima ng kalamidad, kung pa biktima ng disasters, mga kasembreros, especially parang wala nang hindi na nakikita yung improvement, hindi nakikita yung development, mga kasembreros, ng gobyerno kapag binubulsa na lang ng mga kurap at mga kawatan, mga kasembreros, no? Yung mga pera na dapat ay ginugugol sa developments, ginugugol sa mga investments, para sa kasi tax ng taong bayan ay dapat na-touch ako doon sa isang sinabi ni Ma'am Bianca Gonzales. Sabi niya, nung in-interview siya, sana kung pwede lang na pwede akong pumili ng ito tax ko, ibigay ko sa diretso ko na dun sa mismong bibigyan ko o sa mga bagong eskwelahan, bagong mga notebooks, bagong mga bags na mga batang hindi makabili ng school supplies and so on. So ang ganda ng ideyang yun na parang kung ikaw mismo ay may tax ka, diretso mo na doon sa mismong recipients na gusto mong hatidan ng tax or parang benefit, magbe-benefit agad sila, mga kasembreros. So sana pwedeng ganun, parang gawing system yung ganun na ako may tax ako, so dito ko siya ilalagay, tapos i-report na lang, so parang magkakaroon ng audit and so on, so parang ililista nila and so on. So parang ganun, parang mas maganda yung ganun kasi alam mong may mapupuntahan yung pera, yung buwis ng taong bayan, mga kasembreros. So kung pwede lang na ganun siya, mga kasembreros, na pwede kang pumili ng recipients nung tawag dito, nung buwis na yung ibinabayad, kasi talagang yung artista ay talagang marami silang malaki yung buwis na kanilang binabayaran, mga kasembreros. Isn't it fascinating how the Bible illustrates the concept of the being used correctly? Ayun, ginamit ng tama. This verse signifies the importance of understanding the purpose of the law in Christianity. So although yung itong mga kasama dito, Holy Scripture, batas na yung Holy Bible, mga kasembreros. So but in general, yun kasi when it speaks justice, when it speaks goodness, when it speaks the protecting the disadvantaged, yung mga less fortunate people, protecting the oppressed, na yung mga nasasaktan, yung mga biktima kapag pinoprotektahan. So yung pinakaugat nito ay yung scripture, ang batas ng Panginoon, mga kasembreros, kasi yung moral standard na kabutihan galing naman yun sa Panginoon, galing sa Holy Bible, mga kasembreros, kung kaya yung batas ay nagagawa because yung pinaka-basic naman ay ang Bible. Doon natin naman ang tama at saka mali sa Holy Bible. So naging saka isinagawang batas ng mga tao based din sa moral standards ng Biblia. When we interpret these sinfulness and need for a savior through law, we become aware of our shortcomings and the need for redemption. So yun, mga kasembreros, kasi sa Old Testament dati, sa time ni Moises, ay grabe ang kasalanan ng tao. That is why nung dumami, nung naging masaklap, nung hindi na kaya hindi na kayang timbangin ang kasalanan ng tao, ay doon na pumasok ang batas, nagkaroon ng 10 Commandments and so on, mga kasembreros. So ang pinaka-basis nga yung 10 Commandments, tapos ay nagsanga-sanga na lang yung mga batas depende sa needs ng isang bansa, sa needs ng isang town or ng isang lugar in particular, mga kasembreros. So pero yung pinaka main foundation talaga ay ang salita ng Panginoon sa Biblia. Furthermore, this verse emphasizes that the ultimate goal of the law is to point us to Christ. So yung Holy Bible, ang pinaka-main na purpose nito talaga at emphasis ay ilapit ang mga tao sa Diyos at saka ay Jesus Christ, mga kasembreros. So instead of being a burden or a tool for condemnation, the law should lead us to Jesus, mga kasembreros. So hindi siya burden. Huwag natin isipin na pag nagbabasa tayo ng Biblia, daan ko na namang hindi pwedeng gawin, daan ko naman dapat gawin na naman. So parang nagiging burden siya at saka responsibility, mga kasembreros. Kung kaya mahalaga na as we obey, as we do the work of God, mga kasembreros, it should be founded and rooted sa pag-ibig, hindi sa napipilitan tayo. When we recognize our inability to uphold the law perfectly, we are reminded of our reliance on Christ for salvation and righteousness. Therefore, the law acts as a pathway that directs us to the grace and forgiveness found in Jesus. Napakaganda,
nagiging daan ang batas na ito, ang salita ng Panginoon mga kasembreros, sa salvation or kaligtasan at katarungan at katwiran ng ating Panginoong Hesus mga kasembreros. Therefore, sabi dito, we should embrace the law with a discerning heart, allowing it to guide us toward a deeper relationship with our Savior. So, yun, hindi siya dapat nagiging burden. Kasi kapag napipilitan tayo, nagkakasala din tayo dito mga kasembreros, no? That is why we should be careful enough to obey and to apply the law. Another significant phrase, sabi nito, relevant or related dito yung mga kasembreros, yung verse na Galatians 3:24, no, na nagsasabi dito na, so the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. The law exposed sin, leading us to seek redemption through Christ. So, isa pang purpose ng Holy Scripture o ng batas mga kasembreros ay yung i-expose na ganito tayo kumakasalanan. Kunwari, hindi mo alam na mali pala ang magmura or lumaban sa magulang, no? Especially kapag tama sila, ikaw mali, nagiging pasaway tayo kapag hindi natin nabasa sa Biblia or hindi natin alam yung moral standard, no? So parang na-expose nito. Tapos when the law or the Holy Scripture, the Holy Bible exposes our sinfulness, our nature ba na makasalanan tayo. So naghahanap tayo ng Savior, naghahanap tayo ng forgiveness, naghahanap tayo ng Redeemer, which is Jesus Christ nga mga kasembreros. Of course, no, kapag tayo nagkakasala sa ating magulang, we need forgiveness from them, no? Kailangan patawarin nila tayo. And then kapag tayo naman ang nagawa ng kasalanan, ay patawarin din natin sila. So ganun siya mga kasembreros. But in the whole context of righteousness, of laws, of good and bad and moral standard behavior in general, ay nakatuon or yung root niya, yung ugat niya mga kasembreros sa Holy Bible. To live in accordance with God's law as mentioned in 1 Timothy chapter 1 verses 8 to 11, we must understand that the law is good if used properly. So yun talaga na-mention ko kanina, walang masama sa batas, ang masama lang kung gamit at ni-apply ito sa maling pamamaraan. Let's say, binabali ang batas mga kasembreros, no? This means following and obeying the commandments and teachings of God with the right intentions and motivations. So, ganun din po sa batas ng Panginoon o sa Holy Scripture. Kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang salita, sa Holy Bible, dapat po ay rooted ito at saka tama yung application, no? At saka yung motivation ng ating puso. Kasi maaring nga, sabi natin sabi ng Biblia na maaring tama nga yung ginagawa mo pero yung puso mo naman ay hindi tama, no? Nagrereklamo, burden sa iyo at saka para kang napipilitan ba, no? Ganon mga kasembreros. So which is hindi rin pleasing at tama sa harapan ng ating Panginoon. It requires us to act in love, faith and purity. So yung sabi natin mga kasembreros, no? Kailangan driven siya ng tatlong character foundations na ito mga kasembreros, na love, faith and purity and hope, no? Seeking to honor God in all aspects of our lives. So living in accordance with God's law means aligning our thoughts, words, and actions with His will, striving to reflect His character and values in everything we do. So ganun siya mga kasembreros. So ang ating mindset dapat ay nakaka-glorify ba ito sa Panginoon or sarili ko lang ito dahil na intention ko mali, no? Gagawin ko ba ito dahil may gain ako, may makukuha ako, may makukupit ako, so parang gano'n, no? Dahil nga corruption yan ay talamak sa ating bansa, no? Talagang batas, parang minsan sinasabi ng mga political analyst na nagkakaroon na tayo ng kahit naman mga attorneys na retired na talagang nagkakaroon tayo ng institutional or constitutional crisis mga kasembreros. Ibig sabihin, hindi na sinusunod yung kung ano yung nasa constitution or nasa batas mga kasembreros, which is very dangerous. Kasi kung wala nang umiiral na batas sa isang bansa or sa isang lugar, ay nagkakaroon ng kaguluhan, which ayaw nating mangyari. So let's continue praying talaga sa ating bansa, no? Na mangiral ang batas na patas. Alright, so now sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, righteousness, no? At saka ay panalangin natin ating bansa, mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.